Now, Mr. Sunny Benaventura, narinig mo yung sagot ng Director General ng PDEA at saka Mayor ng Silang Cavite. Tapos sasabihin mo dito sa committee na ito na ikaw ay driver at security lamang at wala kang kaalam-alam. Matanong nga kita, o nagsisinungaling ka? Sa ano po, Your Honor? Mag-ingat ka. Dahil baka hindi ka na makauwi. Ano? Ang ibig mo sabihin, driver security ka lang, hindi mo alam kung sino-sino yung mga nakakausap ng iyong boss? Wala pa ba naitanong sa akin, Your Honor? Ano po? Wala pa naitanong sa akin kung sino yung kausap ng boss ko. Hindi mo alam? Kasi ang sagot mo kanina sa mga katanungan ng aking mga kasama rito ay driver security ka lang and you do not bother o na malaman kung sino yung kausap ng iyong boss, anong ginagawa niya. Di po ba? Di ba yun ang sagot mo kanina sa kanilang mga katanungan? Ang kuha ko lang yun, ang sabi ko sa driver security ako, tapos hindi naman ako particular kung sino yung kausap ng boss ko, Your Honor. Hindi ko naman tinatanong na maging particular ka eh. Ang tinatanong ko, kagaya na pagtanong ko kay Mayor Carranza at kay DJ Lasso, yung kanilang security aid o driver, nalalaman. Alam nila kung sino yung bumibisita kay Mayor, sinong kausap niya. Di ba? Yes, Tapos Your Honor. sasabihin mo sa amin dito na driver security ka lang? At wala kang pakialam dun sa kwan? Oh, come on. Huwag mo akong bulahin. Di ba? Kung nabula mo si Chairman Dan Fernandez, eh huwag mo akong bulahin. Di ba? Sige, wala pa man akong alam. Hindi ba sila nagsabi kung sino yung kausap ng dating Mayor ang sinasabi mo o kasagutan mo, Mr. Benaventura, is hindi mo alam kung sino ang kinakausap ni Mayor. Hindi ako nagsabi niya, Your Honor. Hindi, tinatanong nga kita eh. Kasi kung mali ka ng sagot, eh bakit hindi ka nga makauwi mamaya? Oh, mag-isip ka maigi. Parehas lang tayong pulis. Pero mas loko siguro ako kaysa sa iyo. Hindi mo alam? Na ano po, Your Honor? Hindi mo alam kung sino yung mga kinakausap ng iyong boss? Sino po in particular, Your Honor, na kausap? Hindi. Tinatanong ko kung kakilala mo o nakikilala mo yung mga kinakausap ng boss mo. Sami Oy, yes, Your Honor. Sami Oy. Ano? Si Sami Oy, mga councilors. Eh kaya nga, kaya ko tinatanong sa iyo dahil ang sagot mo kanina sa mga katanungan ng aking mga kasamahan, eh, hindi mo alam, kasi driver security ka lang. Pero kaya ko pinaupo si Mayor Carranza dyan, dahil mayor din yan, ng Silang Cavite, si Director General Lasso, kasi may mga driver din sila. At para sabihin ko sa iyo, at kung tatanungin ko sila, Mayor Carranza, siguro ikaw mas yung driver at saka security mo ang nakakaalam kung ano yung pag-uugali mo at ano yung pagmumura at pananalita mo. Tama? Yes, sir. Eh kasi ikaw palagi, sila ang palagi mo kasama. And I think the same is true with Director General Lasso. Tapos ngayon, ikaw, ay iba. Yung bang ibig mo sabihin? Kaya ikaw, may nililihim ka. At kung susundan ko yung sinasabi ni Chairman Fernandez na nabola mo, eh, hindi totoo yun. Nagsisinungaling ka, iho. Kasi pwedeng totoo na hindi ikaw ang kumakalabit ng gatilyo. Pero ikaw nauutusan ng boss mo na may mga ayusin.
At ganoon din naman ang nangyayari sa mga driver at security ni Mayor Ted Garanza at saka ni DG Lasso. Kasi meron din akong driver at saka security. Ang tinatanong ko sa iyo, yung karanasan namin, bakit naiiba ka? Your Honor, sa ano po, Your Honor? Yung utusan magpatay? Hindi ko sinasabi na to. Sinasabi ko, nauutusan ka sa iba't ibang bagay. Tama. Ayan, okay. Yes, Your Honor. Ngayon, nagsasabi ka na nauutusan ka. Sa ano, Your Honor? Ha? Masyado ka defensive, iho. Hindi ko alam kung naging investigador ka. Ako naging investigador kasi yun ang trabaho ko, iho. Sa iyo palang pananalita, alam ko nang may inililihim ka o may iniiwas. Kasi ang taong tinatanong, pag masyadong maiwas, may inililihim. Maswerte ka kasi pagod na kami At saka mabait na si Congressman Paduano. Chairman, hindi pa ako tapos. Yun. Sige. So, ipinapakita ko lang sa iyo na ikaw, pwedeng hindi ikaw ang nautusan na pumatay o ano. Pero may mga ibang bagay na iuutos sa iyo. Halimbawa, yung pupuntahan sana ni Chairman Dan Fernandez, di ba? Kasi hindi lang naman si Mayor sa tingin ko nag-uutos sa iyo kuminsan. In the same manner na yung mga sekretarya ni Mayor Carranza at sekretarya ni DG Lasso, kung minsan nag-uutos din sila sa mga driver nila. Di ba? Di ba totoo, Mayor Carranza, na nautusan ng sekretarya mo yung driver mo? Yes, sir. Oh. Would that be true also, Director General Lasso? Yes, Your Honor. Yes. Kaya kung sino man ang may pera, may hawak ng pera para dun sa accomplishment ng mga pulis, pwedeng iutusan ka rin. Kasi ikaw nakakilala sa mga pulis. Diba? At alam mo rin kung ano-ano ang kanilang linya ng trabaho kasi pulis ka. Diba, iho? Yes, Your Honor. Yes. Thank you, Mr. Chair. All right. So that will be the last interpellator. Chairman. Dito na pala si Chairman. Chairman, Ano lang, Congressman Paduano. Chairman Paduano, please. rejoinder lang doon. Ito, Mr. Binaventura, mula kanina, nakikinig lang ako, puro kakasinungalingan. Especially when tinanong ka ni Congressman Sansing with regards to the quarry. Nagkabulbul ka doon. Nagkabulbul ka doon kanina. Pero ito lang po. Itong tanong ko, sana hindi ka magsinungaling. Pag nagsinungaling ka, tama si Chairman Akop, hindi ka makauwi. I will cite you in contempt. Ito naging security bodyguard ka, driver bodyguard ka ni former President Duterte since 1988. Tama? Yes, Your Honor. Okay. Optional retirement ka at the age of 52 years old. Yes, Your Honor. That was 2008. Yes, Your Honor. Okay, after that, anong trabaho mo? Sa City Hall, Your Honor. You were employed sa City Hall. Yes, Your Honor. Ano ang particular na trabaho mo, assignment mo? Security officer, Your Honor. Security officer. Sabi mo kanina, since 2008, wala ka na kay Mayor Digong. Tama? Personal, No, sandali. Sorry po, Your Honor. Sabi mo kanina, wala ka na kay President Duterte. Tama? Hindi na ako nag-duty, Your Honor, as security driver. Okay, hindi Doon ka ako sa nag-duty office. as security driver sa kanya. Yes, Your Honor. Kailan ka nag-retire? 2008, Your Honor. Hindi. Sorry po. You were employed sa City Hall. Yes, Your Honor.
Di ba mandatory doon, 65? Yes, 2021, Your Honor. O 2021. Kailan ang pinakahuli na naging mayor si Duterte? 2016, Your Honor. 2013 to 2016. Yes, Your He is Honor. the mayor of Davao City. Yes, Your Honor. Oh, hindi kayo nagkikita? Diyan lang ako sa opisina. Hindi na ako nag-drive sa kanya, Your Honor. Hindi na ako naging security driver niya. Diyan ako sa opisina. Kasi Opisina gusto niya, Your Honor, ang driver niya is a police officer. Sino naging driver niya? Alvin Balis. Yung kwan. Sino? Alvin Balis. Yung naghalili sa akin. Ano yung police? Police din, Your Honor. Nag-retire na rin. Nag-retire na rin. Yes, Your Honor. Kailan? Hindi ko alam, Your Honor. Hindi mo alam. So, 2013 to 2016, Mayor si Duterte, si Alvin Balis ang nag-drive sa kanya. Yes, Your Honor. Saan ba siya naka-assign noon yung Alvin? Sa DCPO din, Your Honor. DCPO. Davao City Police Office. Hindi mo alam, after 2016, kung sino na yung driver niya? Nag-retire na yung Alvin? Yes, si Alvin Balis pa rin, Your Honor. Yung mayor siya. Hindi nga, kailan nga siya nag-retire? Hindi ko na kuha, Your Honor. Hindi, ito anyway, babalik ka pa dito. Now, tandaan mo, on record lahat to Pag may nag-testify na naka-duty ka pa rin, kahit naka-payroll ka sa City Hall, mananagot ka. Yan, usapang lalaki yan. Sani? Your Honor, kahit na yung campaign period niya. Hindi ko tinatanong yung campaign. But if somebody will testify that indeed, naka-payroll ka sa City Hall, pero nandyan ka pa rin kay Duterte noong 2013 to 2016, may problema ka. Pagbalik dito. Okay? Yes, Your Honor. Usapang lalaki to. Yes, Your Honor. Babalik ka pa dito. Pag pinatawag ka, Yes, Your Honor. sigurado ka. Yes, Your Honor. And lastly, may property ka ba sa Samal Island? Yes, Your Honor. Oh, sabi mo kanina wala kang pera. Paano ka nagka-property sa Samal Island? Iba man yung lupa, Your Honor, iba yung cash. But you have to buy it. Di ba? Bibilin mo yon. Noon, sa kuwan ko yung retirement ko yun, Your Honor. Magkano ang retirement mo? Ganito, Your Honor. Nag-retire ako, early retirement na age of 52. Naka-receive ako ng 1.7 million plus. Bumili ako ng 3 hektarya, mura pa noon, Your Honor, sa 300,000 per hectare. So, mayroon akong 3 hectares. Doon sa Samal. Bumili ako ng beach line na 530 square meters, 650,000. Nakabili ako ng 1,500 square meters na overlooking. Yun ang nabili ko sa retirement ko, Your Honor. Magkano yung per square, kamo? Doon sa coastline? Coastal? Yung 530 square meters ko, Your Honor, nabili ko lang ng 650,000. Noon pa yun, Your Honor. Do you have the documents, deed of sale, and everything? Title na lang, Your Honor. Hindi, yung deed of sale. Wala na, Your Honor. Pero totoo talaga, Your Honor. Yung hindi ko naman retirement ko, sinasabi. inubos Hindi ko ko. naman sinasabi na sinungaling ka. Yung tinatanong ko, kung may dokumento ka ba to prove that indeed, ganun nga yung pagbili mo. Ganun talaga, Your So Honor. yung title nasa iyo? Nasa akin. Nasa pangalan mo? Pangalan ng anak ko, Your Honor. Ikaw ang bumili, ba't sa pangalan ng anak mo? Binigay ko. Sorry? Sa kanila ko ipinangalan, Your Honor. Sino na-develop ng area ngayon? Nandun yun ang bahay ng anak ko, Your Honor. Ako, nandun din. Sa Samal? Sa Samal, Your Honor. May resort ka doon. Bahay lang sa tabing dagat, Your Honor. Tapos, so 3 property yun, di ba? Yes, yung isa, pinagbili ko na rin, Your Honor. Ay, bininta mo na. Yung 1,500. Magkano?
Nabili ko ng 250, pinagbili ko ng 1.4, Your Honor. Ganon lang yan, Your Honor. Buhay-buhay. Eh, napaka-defensive mo eh. Hindi ko naman tinanong kung buhay-buhay ba yan o Hindi, kaya- kawit-kawit. Maghanap ka talaga, Your Honor, na Oh, ito. Sige, okay. Anyway, Mr. Chairman, can we direct the COMSEC to check all those properties of Mr. Binaventura since 2008? Doon po sa Saman Island. Comsec, maybe we can ask Mr. Benaventura to submit to us yung iyong mga properties. Kung ano yung dokumentong meron ka. nakapangalan sa akin, Your Honor. Yes, lahat. Lahat ng nabili mo. Lahat ng nakapangalan sa'yo. Okay? Sige. Okay. So, COMSEC, please coordinate. COMSEC, please coordinate na lang sa kanya yung properties. Ito na lang, last na lang to Last na lang to, Sunny. When you were asked by, I think, Congresswoman Swansing, about the Labyog, ano ang sagot mo doon? Remember, you're on record. Ganon, sabi ko ganon. Your Ano nga? Ano nga ang sabing ganon? Anong ganon? Tapon, Your Honor. Tapon. Eh, yung manhuna. Manhu. Manhuna. O Kabaliktaran, maangan ka. kabaliktaran yun sa human na, Your O, Honor. kita mo? Iba Pero kasi kanina, nagmaang-maangan ka. When you were asked, hindi mo alam. hindi, iba kasi pagka-pronounce, Your Honor. Huwag mo nga akong lukuhin. Papakontempt kita eh. Your Honor. Okay. Alam mo, Bisaya din ako. Human na ang trabaho. Binaliktad lang. Manho, Your Honor, manho. Kaya nga man ho, human na. Tapos na. Di ba? Yes, Your Honor. Eh, sinungaling to eh. O sige, pagbigyan kita. Pero siguraduhin mo, babalik ka dito ha. Yes, Your Honor. Eh, tatawa-tawa ka. Nagpa-relax lang yun. Talagang mukhang naisahan mo na si Dan, pati ako, o isahan mo pa ha. Hindi, Your Honor. Taas ang respeto ko, Your Honor. Eh, basta, your commitment, lalaking kakausap, marami na human doon sa Davao, o babalik ka dito. Yes, Your Honor. Okay? Yes, Your Honor. Are you willing to submit your salin? Tingnan ko yung file ko, Your Honor. Ha? Matagal na kasi yun, Your Honor. Tingnan ko lang kung nandiyan pa yung file ko. Oh, but you are willing to submit your salin? Yes, Your Honor. Okay. So please submit your salin 2008 and 2021. Retire na ako, Your Honor. Wala na salin yun. Wala na salin. Di ba employed ka sa City Hall? Plantilla posisyon yung sa'yo? Sorry po, Your Honor. After you retired, 2008, you were employed in the City Hall, di ba? Yes, Your Honor. Plantilla posisyon yon, EA ka? Co-terminus, Your Honor. Hindi nga, plantilla nga. Yes, Your Honor. Plantilla. Tama? Yes, Your Honor. Hindi ka EA? Hindi ka executive assistant? Hindi, Your Honor. Security officer, Your Honor. Hindi nga eh. Pwede rin kasing security officer ka, pero EA ka. No, Your Honor. So, plantilla posisyon. Yes, Your Honor. Co-terminus. O nga, plantillado. Yeah. Kung plantillado, coterminus. O, so, submit na lang po yung salin mo before the next hearing. Yes, Okay? Your Honor. Yes, Your Honor. Ganito lang po, Mayor Taranza. Because during that time, I think it's, nung 2020, nag-retire ka na, no? Yes, Your Honor. So, ang pumalit sa iyo, It was Colonel General Danao. General Danao. Sino yung nagre-represent kanina sa
General Natividad, sir. So you're familiar with the death of Mayor Perez? Yes, sir. Yes, sir. So during the time you were assigned in... Yes, sir. Okay. Yes, sir. Kasi ganito po, of course, during the presentation of Chairman Dan Fernandez, doon po sa sasakyan mayor, yung plaka kasi nirambo lang eh. Kumbaga yung plate na nakuha doon, parang binago lang pero almost the same po, 4003 ata, tapos yung isa, yung kay Perez at saka kay Halili. What I mean is, now, eto, 3044 at saka 4033. Yung sa Los Baños is 4033. So, during that time, familiar ka na eto para to make just it clear lang, no? Yung kay Captain Albutra, because that time, he was assigned from Cebu, he was assigned in your region, doon po sa Los Baños, I think Los Baños, no? Sa Los Baños ka na-assign? Calamba City Police Station po, Mr. Chair, last sometime on June 2018 po, Mr. Chair. June 2018. So, Halili case, yung nandun ka. Tama? Yun po yung date na na-assign po ako noon, Mr. Chair. So, tama. But anyway, kasi ang pinagtataka lang po namin because he was assigned during the time and a few days lang, binalik sa Cebu, nirelieve, binalik yung order sa Cebu with his two companion from Cebu, dalawang PNCO, yung isa si Calumba at saka yung isa si Bulandres. Tapos, the killing of Mayor Halili happens. So, ang tanong po, ano po yung basis or reason why he was relieved? He was assigned there, then he was relieved. The Chief of Police of Calamba is present, sir. Sir, So, during the time you're the Chief of Police of Calamba, Sir, Colonel Olsano, sir, the former Chief of Police of Calamba, sir. during the time ikaw yung Chief of Police and na time na inassign si Albutra doon. Sir, the incident on... Sagutin mo muna. Are you the Chief of Police then when he was assigned? Yes, sir. Okay, sige. Sir, the killing of Mayor Harili, if I am not mistaken, sir, was on July 2, 2018. I received my relief order dated June 27, 2018, sir. So we have turned over the command as ng Chief of Police ng Calamba, sir. So technically, sir, I am no longer the Chief of Police nung nangyari yung kay Mayor Halili, sir. Okay, you're not anymore the Chief of Police, but you were then handling the assignment of Albutra. Yes, sir. Tama. So before you were relieved as Chief of Police of Calamba, na-relieve na rin under your watch si Albutra, tama? Yes, sir. O, yun yung tanong ko. Why he was relieved? Kasi napakabilis lang po. Tingnan mo Ay, sino ba naman hindi magdududa? From Cebu. May bitbit ng 2 tao. Inassign doon. Sandali lang. Then, nirelieve. After the relief, July 2, pinatay si Halili. Oh, now, what's the reason why of his relief that time? Sir, may I give a background, sir, kung paano ko nakasama si Albutra, sir? Sir, sometime in 2012, sir, when I was the Chief of Police of Baay City Police Station in Negros Oriental, sir, my provincial director was then the regional director of Pro4A, sir, si Sir Ted Carranza, sir. Si Kenneth Albutra naman, sir, siya po yung provincial SOG ni Sir Carranza. And ako po yung COP ng Baay City. So,
nagsabay-sabay po kami dun sa, sir, nagkakakilala kami sa Negros Oriental, sir. When General Carranza assumed the position of RD Pro 4A, sir, tumawag po sa akin si Kenneth Albotra, sir. Sabi niya, sir, RD na yung boss natin, sabi niya, sir. Ano bang plano, sir? So I told Kenneth Albotra, sabi ko, actually I attended the turnover ceremony ng RD Pro 4A. Tinanong niya sa akin, sir, sir, ano bang projection mo, sir? Nabanggit na rin sa akin ni Sir Ted Carranza na projected ako to be the Chief of Police ng Calamba City Police Station, sir. Then when I informed him, sabi niya, sir, mukhang maganda naman yung makukuha mo. Baka pwede pong sumama sa inyo. Ang sabi ko naman, kilala ka naman ni Sir Ted. I-clear ko lang kay Sir Ted kasi ang final say naman yan, si RD Pro 4A. So, I sent a Viber message to Sir Ted Carranza, sir. Nag-go signal naman si Sir Ted, sir, saying na snappy naman yan si Kenneth Albotra. Kasi, sir, his PSOG nung PD time ni Sir Ted Carranza, sir, sa Negros Oriental. Then I sent yung pangalan ni Albotra, sir. Sinabi ko na rin kay Sir Ted Carranza, sir, na sir, may plano rin palang magsama si Kenneth ng kanyang mga tropa. Okay lang po ba? Dahil tiwala rin naman si Sir Ted kaya sa kaisnapihan ni Kenneth Albotra, sir, nag-go signal, sir, na isend ko yung pangalan nila. Then, a reassignment order was issued from Krami, sir. Reassigning us, sir. I came from NCRPO, sir. Si Kenneth Albotra naman, sir, and his two companions, sir, from Pro 7. Na-issuean po kami ng reassignment order to Pro 4A dated June 4, 2018, sir. Then I assume the position of as OIC of Calamba City Police Station June 7, 2018, sir. But then, sir, nung nangyari yung kay Mayor Halili, sir, I was no longer the OIC. Colonel Sanoy, ang haba na nang in-explain mo, still you never answer my question. What's the basis for the relief of Albotra? Sino bang nauna na relieve? Ikaw o siya? Sir, Siya. Mr. Chair, actually the cause of the relief, sir, is my relief, sir. Dahil nakasama ko sila dun, sir, sinilipan kasi ako dun, sir, na... Okay, ganito. Yes, sir. So, nag-assume ka June 7, sir. June 7, 2018. yun yung order sa iyo. Yes, sir. Kasama si Albotra doon at saka dalawang tao. Nahuli sila, sir. Parang June 14, dumating sila ng Calamba. June 14. O, sige sabihin natin. Then you were relieved June 27, ba? 28? 27, sir. I was 27. reassigned to the... Na-relieve ka. Yes, sir. Okay, June 27. Nangyari July 2. So, when the order for your relief, June 27, the same date na nirelieve dan sila? Nullified yung mga order nila, sir. Nullified? Ng June 28, sir. Bakit? Ako kasi yung sinilipan, sir, eh. Kumbaga, sir, ina-associate ako sa isang retired high-ranking police general who was not in good grace with the former administration. Kaya nagiba ako dun, sir. Sino yun? Si General Garbo? Kaya nasipa po ako sa Calamba City Police Station, sir. Sino? General Garbo? Yes, sir. O, tapos?
normal lang yun, sir. Kung dahil dala ko sila sa Calamba, na-nullify rin yung order nila for their reassignment to Pro 4A, sir. Back to unit sila, sir. Okay, anyway, sige, dyan na muna tayo, no? Kasi I just want to be fair, no? Sa kay Captain Albutra. But of course, ang medyo mabigat-bigat lang kasi, the question of yung statement ni former PCSO chair, at the same time, Police Colonel Garma, yun nga sinabi kanina ni Kong Johnny doon sa statement niya nung hearing. But of course, Captain Albutra denied it. Yes, do you want to say something? I totally deny it, Mr. Chair. In fact, nandito naman po yung mga senior officers ko dito, sir. Siguro po maniniwala po sila sa akin, Mr. Chair, na pag tayo po ay nagko-courtesy call sa isang senior officer, very least likely po na magmayabang ka po, sir. Ang mangyayari po niyan usually, ikaw lang po ay naka-stand at attention. Kung hindi ka nga po pauupuin, hindi ka uupo, yes or no ka lang po, sir. Kaya hindi po talaga, sir, parang, kaya siguro, sinabi naman ni Ma'am Garma, sir, na noong una, chismis po, dahil nga po sa assignment ko, short assignment ko po sa proper A, Mr. Chair. Yun lang po, Mr. Chair. Hindi, kaya lang, Captain Albutra, categorical yung sinabi niya na pinagyayabang mo eh. Anyway, that's the statement of Garma, no? Ganito po. Anyway, pag-usapan pa naman namin eh, yung case mo, dito yung contempt order mo, no? Anyway, Captain Albutra, do you know Police Master Sergeant Sulante? Kilala ko po siya, Mr. Chair. Andun po siya sa harap ko po, Mr. Chair. Harap mo? Paano mo siya nakilala? Halos lahat naman po ng mga assign po ng Metro Cebu, Mr. Chair. Kilala po si Master Sulante kasi siya po ay operatiba, Mr. Chair. At magaling po siya sa firearms po, Mr. Chair. Do you mean operatiba? Lahat naman ng police operatiba unless in UP ka. Diba? What do you mean by operatiba? Siya po lagi po siyang na-assign po sa mga special units po, Mr. Chair. Assigned sa special units. Yun, Mr. Chair. Okay. PMS Sulante, have you taken your oath? Yes, Mr. Chair. Naka-take oath ka na? Yes, Mr. Chair. Yung first assignment mo, saan ka ba na-assign? Mr. Chair. Mr. Chair. Congressman Acop, with the indulgence of Congressman Paduano. Yes. Did I hear you right? Ano yung skill ni Solante? May sinabi ka eh. Siya ay operatiba at magaling po siya, sir, sa firearms po, Mr. Chair. anong ibig mong sabihin sa magaling sa firearms? Pag may mga demonstration po, something like that, Mr. Chair. Yeah. Siya po, Mr. Chair. Thank you, Mr. Chair. Thank you, Your Honor. Thank you, Chairman Acop. Anyway, let me continue, Mr. Chairman. So, yung first assignment mo, saan ka na-assign? Na-appoint po ako ng PO1, Mr. Chair, sa SAF. SAF. Special Action Force. So, sa SAF ka? After my assignment Sandali. sa SAF. Yes. Hintay mo muna. Yung first assignment mo sa SAF, tama? Yes, Mr. Chair. And sa SAF, may special training doon with regards to rifle. Tama? Yes, Mr. Chair, train kami sa SAF Commando po. Okay, SAF Commando. Ano yung ano mo? Ano yung rifle record mo? Are you a marksman? Ito huwag kang magsinungaling kasi mapacheck din namin Yes, yung record Mr. mo. Chair. Yes, Mr. Chair.
Ano? Wala hong nakalagay sa ano na marksman ako. Basta na-train lang kami ho sa ano, Mr. Chair, sa sub-commando. Na-awardan lang ho ako ng handgun marksmanship sa time ni Sir Danao nung nagkaroon ng competition sa NCRPO. Yun lang po ang parang qualification ko na proper na may order, Mr. Chair. Makikita mo yan sa PDS, Mr. Chair. Andito sa akin yung PDS mo eh. Di, mayroon ho sa PNP yan, Mr. Chair. Kung... So, sa SAF ka, Yes, Mr. Chair. rifleman. Yung komando, Mr. Chair, proficient naman sa rifle, karamihan. Train naman kami Mr. Chair. mga baril ng... ano. Yes, SAF Congressman ka. ako. SAF Commando. Thank you, Mr. SAF Commando ka. Yes, Your Honor, Mr. Chair. Did you undergo the sniper's training of the SAF? No, Mr. Chair. No. Okay. Thank you, Mr. Chair. Chairman, can I continue? Please proceed. Anyway, so lahat na assignment mo from the SAF, after that, nasa PRO 7 ka, no? Cebu. Yes, Mr. Chair. Ano yung mga assignment mo doon? Sabi nga ni Albutra, nasa mga special unit ka eh. Di ba? Napunta po ako sa Provincial Intelligence Branch, Mr. Chair. Ano pa? Ano pang unit? After PIB, napunta ako sa RID, Regional Intelligence Division po. Sino yung boss mo? Sino yung CEO mo doon sa PIB? Marami ho na dumaan na naging chief of office ko sa PIB, Mr. Chair. Sino nga? Sino? Si De Los Santos, Ima, si Siringira, RID. RID, marami ho, Mr. Chair. Sino nga? Sirintuma, Sir RID, Sir... Marami, tapos hindi mo ma-mention. May nakakaligtaan ka, ba't iniiwasan mong i-mention yung pangalan? Eto pag minention ko mamaya, may service record ko dito sa akin. Makita mo yan sa ano, Mr. Chair. Hindi nga, tinatanong nga kita just to test you if you are telling the truth. Yes, Mr. Chair. Oh. Kasi kanino ka under the time? Sa intelligence. Sina Sir Cabal, marami hong na dumaan sa akin, Mr. Chair. Sino pa? Sila Sir Bedina, marami. Lahat ng ano na arto na sa time na nandoon ako, Mr. Chair. Ilang taong ka kay Colonel Medina? Mula nung na-assign siya doon, Mr. Chair, mga 100 taon siguro, mahigit. 100 taon siguro mahigit, Mr. Di ba na-assign ka pa sa Mindanao? Binitbit ka sa Mindanao, di ba? Tama? No, Mr. Chair, wala. Hindi ako na-assign na Mindanao. Hindi ka na-assign sa Mindanao? No, Mr. Chair. Sigurado ka? May order ako ng arm, pero may kasunod kasing order na napunta ko ng... Hindi, pero na-assign ka. Di ba? Sinong kasabay mo doon na opisyal mo? Wala ako assignment na Mindanao, Mr. Chair. Yung sa arm, binanggit mo na sa army. Order, Tapos, order lang yun, Mr. Chair. kaya nga, may order ka nga. Sinong kasama mo doon sa order? Hindi ko, Na itapon sa Mindanao? hindi ko nakita, Mr. Chair, yung order. Wala ho. Hindi ko nakita yung order, Mr. Chair. Pero sisikapin ko, Mr. Chair, i-produce ko po. PMS Solante, malapit-lapit ka na. Sisikapin ko po, Mr. Chair. Hanapin ko po. Anyway, okay. Sige Yes, sir. Naka-strike 2 ka na sa akin. O do you know Artemio Tumakay? Tumakay. Oh, SPO 3. Artemio Tumakay III. yes, Mr. Chair. Kilala mo? Dating, dating SAP. Hindi. Dating SAP. Yes, Mr. Chair. Tapos,
kilala ko yan kasi hindi sumunod sa parang ordinary na kalakaran ng SAP. Nagpare-assign ng Cebu na hindi natapos yung number of years na supposedly na masahin siya sa SAP. Boss? Yun, naging kasama ko rin yun. Naging kasama ko. Yung kasama mo rin. Yes, Mr. Chair. Naambos ba siya? Hindi ho, Mr. Chair, hindi ko magagawa yun. Wala ho. Ay, sandali. Hindi ko sinasabi na inambos mo siya. Naambos ba siya? Hindi ko... Yun ang narinig ko, Mr. Chair. Ay, nako, narinig that sa public knowledge. Hindi nyo nga pinablatter eh. Di ba? O, sige nga. Kwento mo nga sa akin. Saan siya inambos? Lapu-lapu yun, Mr. Chair. Saan siya galing? Hindi ako pamilyar doon sa circumstansya, Mr. Chair. Balitaan ko lang. Nabalitaan mo lang? Yes, Mr. Chair. Mr. Chairman, I move to invite SPO3 Artemio Tumakay, the next hearing. Naka-assign siya ngayon saan? Solantes. Saan ko sa CIDG yata, Mr. Chair? CIDG? Yes. CIDG what? Cebu yata. O, CIDG 7. Nandito naman si General Torre. Malis na ba? Mr. Chairman, please. Comsec, please take note of the invitation. Mr. Chair. Okay, are you done, Congressman? No, I'm done. He's collapsed. Okay, Congressman Dan. We have to wake up. Yeah, it's already 1 a.m. Yeah, I know. So, anong gagawin natin? Mr. Chairman, I just wanted to ask Captain Albotra. Ha? With the indulgence of Chairman Karaps, isang question lang siguro ako. Kasi may itatanong ko lang sana, sino na isama mo, Captain Albotra, nung pumunta ka sa Kalamba? Dalawa, yeah. Dalawa yung kasama mo, di ba? Yes po, Mr. Chair. Ano pangalan? It was PO3 Eugene Calumba and I think is PO3 Meljen Bulandres po, Mr. Chair. Yung namatay si Kalumba. Opo, Mr. Chair. Yung Bulantes, nasaan na? Nung sometime on 2018 po, Mr. Chair, siya po ay na-issuehan po ng order from the region. Transfer po siya, I think, sa Negros Oriental po, Mr. Chair. So nasa ano na yun? Nasa Negros na. Opo, Mr. Chair. Nung bumalik kayo from Kalamba, kasama mo uli sa Region 7, yung dalawa? Yes, Mr. Chair. Nullified po yung order namin, Mr. Chair. At si Kalumba, saan napatay? Namatay po siya, Mr. Chair, sa Barangay Tejero, Cebu City po. Okay. Yung bang, RD, Ted, yung bang, kasi ang alam ko dito, di ba may tinatawag na, if I'm not mistaken, shoot order ba yan? Shoot order. Diretso from the Krame. Can you kindly explain yung what transpired doon sa order niya para maibalik agad siya doon sa Region 7? Sir, this is really what happened. The reason for the relief of the Chief of Police of Calamba, Albotra, and the rest of his guys was because Colonel Olusano and R2 had a heated argument. He was the underclass of R2, si Olusano, para sir, one of them were trying to propagate themselves who is closest to me. Nag-i-spear ng power. With that thing that happened, I scolded Olusano. Wait, Olusano is the Chief of Police of Calamba. He is a lower class of Colonel Pitalio. I scolded Olusano for answering back to his upper class because that's a no-no for us, sir. And this thing reached Camp Krame through a text message coming from other PNPA officers na hindi rin nagustuhan ng actuation ni Olusano. It reached the Chief PNP.
And in those text messages, it was said that si Ulsano and the rest of his people are bata ni Garbo. So, with that, I was called by the Chief PNP for the relief of Ulsano and the rest of the Cebu boys. So, their order were revoked, and Ulsano, instead of being revoked, he requested that he be transferred to Region 3. So, that was the reason for the relief. Medyo, sir, na lumutang na naman, sir, yung issue na with their identification with General Garbo. So there's another kind of issue that is now floating, no? A while ago, I was just listening, and parang nararamdaman ko that there's something much deeper, contentious, issues that happened, no, during that time that this event happened. So, ito yung sinasabi mo, General Ted, na nangyari because nag-away si Patalio and si Chief of Police ng Calamba. Yes, sir. They had a heated argument. Will you confirm this o ano? Undalan. Anong pangalan mo? Ulano. Red Ulsan, sir. That's true, sir. Totoo yun? Yes, sir. So, that's the reason kaya ka na-relieve? Yes, Your Honor. Okay. At yung order nang galing na sa Krame during that time, because was it recommended by Ted? Did you recommend the relief? That was the instruction from higher headquarters, sir. Because the text message states that I'm getting people close to the general I mentioned. So that's why their orders, there was a cancellation of order, and he was relieved outside Region 4, and he was transferred to Region 3. So there's another angle that we have to look at.